everyone! Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana and today's vlog. Pag-uusapan natin itong isang bangko na nag-offer na naman ng cash loan hanggang 250,000 pesos. At natutuwa ako habang binabasa yung product features. At ayun nga po, isa-isahin natin yan. Yung product features, ano nga ba yung requirements, at paano nga ba umutang dito, ano yung mga kailangan nating tandaan kapag gusto nyo nga na-consider na umutang dito. So by the way, ito nga po pala yung PS Bank Flexi Personal Loan. Pero bago ang lahat, kung ngayon ka lang nanood sa mga videos natin at hindi ka pa nakakapag-subscribe or maaaring lagi kang nanonood pero hindi ka pa nakapag-subscribe, abay mag-subscribe ka na nga po para makasali sa ating weekly pa-Gcash giveaways at meron nga din po tayong pa-monthly pa-cellphone giveaways na ini-announce po natin every 25th of the month. Congratulations sa winner natin last March, si Sir Jeff Yongko. Ang pag-usapan nga natin, kagaya nung sinabi ko kanina, itong PS Bank Flexi Personal Loan. Dito mga beshes, merong revolving credit at term loan or fixed term loan. Ito yung mga product features na kailangan nyo ang tandaan. Revolving credit line and fixed term loan nga, borrower may choose any loan option on a per transaction basis. Ang pwedeng nga nating mahiram dito mga beshes ay minimum ng 20,000 pesos at meron nga po itong maximum na hanggang 250,000 pesos. So, merong loan payment option din para sa mga gustong umutang for revolving credit line transaction. The borrower may choose to pay total amount due of the loan and minimum amount due, any amount higher than the minimum amount due. At para naman sa fixed term loan, the borrower pays a fixed amount over a certain period. Payment tenure applicable for fixed term loan 24 or 36 months. Yung interest rate mga beshies ay mas mababa po yung term loan. Medyo mas mataas yung revolving loan. Kasi nga po, for revolving loan, 2.5% monthly interest rate for the revolving loan at para nga sa term loan, 1.75% monthly add-on rate. Kung merong nagtatanong sa inyo, like, Miss Yana, paano nga babayaran yung utang dyan? Halimbawa, nag-apply at naaprubahan nga yung loan application. So, pwede tayong magbayad sa kahit saang branch ng PS Bank nationwide. Pwede rin via BancNet, ATMs nationwide, and BancNet online for clients who have deposit account in this bank, via PS Bank Mobile or PS Bank Online for enrolled and activated PS Bank account. Ito nga yung mga option. Pwede nyo screenshot to mga beshies para may idea kayo, di ba? Via InstaPay by paying transferring funds from account in other banks to your 15-digit PS Bank loan account number. Pwede rin tayong magbayad any 7-Eleven store nationwide at via GCash. Ito naman yung qualifications para nga makautang kayo dito. Dapat po tayo ay Filipino individuals residing nga po dito sa Pilipinas. Yung edad po ay 22 years old up to 54 years old upon loan application. At kung employed naman tayo, at least 2 years permanent work status within 1 year tenure in current employer. If engaged in business or may sarili nga po tayong business, must be operating profitable for the last 3 years. Dapat po kumikita nga yung company nyo sa loob ng at least 3 taon. Kung mapapansin nyo dito mga beshies, mas mababa itong qualifications ng PS Bank Flexi Personal Loan dating sa monthly income. Kasi, doon sa ibang bangko mga beshies, kapag gusto nyong umutang sa kanila ng personal cash loan, dapat po yung sahod mo kapag ikaw ay empleyado ay nasa 20,000, 25,000 pesos, 30,000 or 35,000 pesos at sa ibang bangko pa nga 40,000 pesos hanggang 60,000 pesos yung sahod bago ka nga makautang sa kanila. Pero dito nga sa PS Bank Flexi Personal Loan, 15,000 para sa mga employed at 30,000 for self-employed with a residential landline or mobile number, business landline, and email address. Prefer nga daw po dito yung merong existing credit card. At ito naman yung mga requirements na kailangan nating i-submit. Gusto nga po nating umutang dito. Napakadali lang naman i-provide talaga itong mga requirements, lalo kung ikaw ay isang empleyado or kung ikaw ay may sariling business. Kasi syempre, kapag tayo ay empleyado naman, lahat ng mga requirements like primary ID, ganyan, meron naman tayo, or yung mga source of income like yung payslip, at same din naman sa self-employed or may sariling business kasi 'di ba bago tayo mag-operate ng ating business dapat kompleto yan ng mga permit.
kailangan syempre sagutan natin yung PS Bank Flexi Personal Loan Application Form. So by the way pala, ilalagay ko yung link sa comment section at sa description below. Pwede nyong i-click yung link na yan para ma-reroute kayo mismo sa website nga ni PS Bank or dito nga sa PS Bank Flexi Personal Loan na kung saan pwede nga tayong mag-submit ng ating loan application. Yung mga requirements, dapat sagutan natin yung PS Bank Flexi Personal Loan Application. Kailangan meron tayong isang valid government ID, additional din ng 1 primary ID at additional 2 secondary IDs. Ito po yung tinatanggap na ID. Pwede yung PhilID and various format of PhilSys Digital ID or ePhilID with 3 specimen signature required. Dapat Philippine Passport ID, driver's license professional or non-professional, yung PRC ID or Professional Regulation Commission, Digitized Postal ID, Digitized Social Security System or SSS ID, yung Unified Multipurpose ID, yung Voters ID, digitized dapat. Kailangan pa ng isang additional 1 primary ID. It's either po yung Digitized Pag-ibig Loyalty Card, Tax Identification Number or TIN ID, Digitized Firearms License ID, Integrated Bar of the Philippines or IBP ID, Seaman's or Seafarer Book. Pwede rin daw yun. So, dito naman sa secondary IDs, pwede nga daw po dito yung Persons with Disability ID, non-digitized Voters ID, non-digitized Postal ID, NBI clearance, Barangay clearance, Police clearance, Compound issued ID by private entities, photo bearing, and ayan. At para sa mga empleyado, kailangan nating makapag-submit ng photocopy of BIR Form 2316. Para naman sa mga self-employed or may sariling business nga, photocopy of BIR Form 1701 with audited financial statement with BIR stamp for the past 2 years. For credit card holders, original copy of the latest credit card billing statement with the client as the principal card holder. Okay? So, yun lang naman yung mga basic infos na kailangan yung tandaan kapag gusto nyo ng umutang dito sa PS Bank Flexi Personal Loan. So, sabi ko kanina, pwede kayong mamili kung revolving credit ba ang gusto natin or fixed term loan. Para sa karagdagang impormasyon, i-click nyo na lang din yung link na makikita nyo sa description below at kung gusto nyo nga i-submit yung loan application nyo, ayan, meron din tayong nilagay na link nga na makikita nyo sa description below. So, ilalagay ko na lang din. Okay? So, yun lang mga beshies. Sana may nakuha kayo na idea sa video na ito. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung ating videos at huwag niyong kalimutan na i-share. Thank you at see you on my next video. Bye-bye! Subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics! 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer: try or apply at your own risk.